Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Henry Swan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3121 hanggang 3125. Nang marinig ang mga salita ni Yang Wanlin, nagngangalit si Yang Bin. Wala talagang naiintindihan ang lokong ito. Nangangahulugan ba ang Aaron na hindi maganda ang simpleng tsaa? Nilinaw niya na gumuguhit siya ng malinaw na linya sa pagitan niya at ng pamilya Yang. Hindi maintindihan ni Yang Wanlin ang gayong simpleng kahulugan. Ano ang silbi ng paghahanap ng pinakamahusay na tsaa sa mundo? Kasalanan ko at hindi sapat ang posisyon ko. Sabi ni Yang Bin. Ibinaba ni Han Sanchen ang kanyang walang laman na tasa ng tsaa at sinabing, bagamat ang pamilya Yang ay may mga dekada ng pundasyon, hindi ko kailangan ng 1 taon upang muling linangin ang isang pamilyang Yang. Naniniwala ka ba? Boom! Nang marinig ito, sumabog ang utak ni Yang Bin sa isang iglap. Alam niya na bilang Aaron ay nasa apocalypse, Aaron ay tiyak na magagawa ito. Kahit na para sa kanya, ito ay wala sa lahat. Ngunit para sa pamilya Yang, ito ay isang kalamidad. Ang papalitan ng iba ay nangangahulugan na ang pamilya Yang ay hindi na umiiral. I'm sure you have the ability, but I don't think you need to waste a year. Sabi ni Yang Bin. Si Yang Wanlin ay naliligaw. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari ngayon. Bakit niya inamin ang pagkakamali niya? At Aaron, kung bakit muling linangin ang isang pamilyang Yang, ito ay mas hindi niya maintindihan. Ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Yang Bin, si Yang Wanlin ay hindi nang ahas na humadlang, kaya kailangan niyang maghintay at subukang maunawaan kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Ang 1 taon, sa pagitan ng mga daliri, at nang hindi ko ginagawa ito sa aking sarili, ay hindi isang pag-aaksaya para sa akin. Sabi ni Aaron. Huminga ng malalim si Yang Bin para pakalmayan ang kanyang kalooban. Talagang hindi niya akalain na ang pagtawag lang sa Aaron ay haantong sa ganoong pagkakamali, at sa isang paraan, nang gumawa ng ganoong kahilingan si Yuan Hai, wala siyang pagpipilian at napilitang maging walang magawa. Pero superior din si Yang Bin. Alam niya na ang ganitong uri ng sapilitang kawalan ng kakayahan ay gagamitin lamang bilang dahilan ng Aaron. Ganyan din ang ginagawa niya noon. Kahit ano pa ang dahilan, tinitingnan lang niya ang resulta. Sana mabigyan mo kami ng ilang pagkakataon para makabawi. Sabi ni Yang Bin. Sinadya ni Aaron na tumingin sa oras at sinabing, may gagawin pa ako. Aalis muna ako, para naman sa pamilya Yang. Bago siya matapos magsalita, tumalikod at umalis si Aaron, na sadyang nag-iwan ng suspense. Para kay Yang Bin, ang gayong pananabik ay isang malaking pagdurusa. Ngayon siya ay nasa guillotine. Hinayla pataas ang guillotine, ngunit hindi niya alam kung kailan ito mahuhulog. Ang ganitong uri ng mod, ay hindi magagamit ang wika upang ilarawan. Laozo, anong problema? Bakit parang bumabaliktad ang Aaron? Nang umalis si Aaron, tinanong ni Yang Wanlin si Yang Bin. Tinitigan ni Yang Bin si Yang Wanlin, paano kaya ng isang lungsod na tulad niya ang kinabukasan ng pamilya Yang? Medyo maputi siya. Kahit kwenta siya, ngingiti siya. Kaya mo bang palagwin ang utak mo? Kinagat ni Yang Bin ang kanyang mga ngipin at sinabing, kung titingnan mo sina Yang Bin at Aaron, masyadong malaki ang agwat sa pagitan nila. Higit sa lahat, ang Aaron ay 14 na taong gulang pa lamang, habang si Yang Wanlin ay nasa hustong gulang na. Sa parehong antas, ay may ganoong apo si Han Tianyang, na talagang nakakainggit kahit napatay na si Han Tianyang sa mga mata ni Yang Bin, hindi nito naaantala ang paghanga ni Yang Bin.
Ito ay dahil wala kaming tiwala sa kanya, para makagawa tayo ng malinaw na linya sa pamilya Yang. Sa tingin mo ba ay hindi angkop sa kanya ang tsaa? Ang ibig niyang sabihin ay hindi bagay sa kanya ang pamilya Yang. Ipinaliwanag ni Yang Bin na natatakot siya na hindi niya ito linawin. Kahit nabigyan si Yang Wanlin ng panghabang buhay, hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Nang sabihin ito ni Yang Bin, biglang natauhan si Yang Wanlin, ngunit kaya pa rin niya. Hindi ko naiintindihan na hindi ito dahil sa pamilyang Yang. Maaari ba tayong sumalungat sa kahulugan ng Yuan Hai? Hayaan mong sabihin ko kay Aaron na wala rin tayong magawa, kaya dapat maging okay tayo. Walang muwang nasabi ni Yang Wanlin. Galit na galit si Yang Bin kaya sinampal niya si Yang Wanlin sa tuktok ng kanyang ulo at sinabing, mula ngayon, dapat tumahimik ka para sa akin. Kailan mo gustong maunawaan ang bagay na ito at kailan ka makakalabas ng silid? Kung hindi mo ito maintindihan sa buong buhay mo, mamamatay ka sa sarili mong silid. Mukhang natigilan si Yang Wanlin, gusto niyang intindihin kung ano. Wala siyang ideya. Paano niya malalaman ito? Pagkatapos umalis sa pamilya Yang, Aaron maraming iniisip ang hitsura ni Yuan Hai sa Apocalypse na mas. Maaga ang kwento ay ibinalik sa Apocalypse, natatakot ako na si Hilaw ay lalabas muli sa bundok, at maging siya si Ching Feng ay maaaring lumitaw, na tiyak na magdudulot sa kanya ng kaguluhan. Ngunit sa puntong ito, walang kakayahan ang Aaron na baguhin ang anuman. Maaari lamang niyang hintayin na dumating ang mga lumang bagay na ito at mag-isip tungkol sa mga hakbang na kontrahin. Boom! Isang dagandong ng mga makina ng sasakyan ang umugang sa Aaron. Ang pulang Ferrari ay partikular na sikat. Ang rate ng pag-ikot sa kalye ay ganap na 100%, at isang magandang babae na nakaupo sa kotse ang icing sa cake. Nang magmaneho si Ferrari sa Aaron sa hindi kalayuan, bigla itong huminto at nagsimulang mag-reverse, na ikinalungkot ng Aaron. Ang huling taong gusto niyang makilala, hindi niya inaasahan na magkikita kami sa mga ganitong pagkakataon. Bagamat hindi nakita ni Aaron kung sino ang may-ari ng sasakyan, sinadya niyang umatras sa harap niya. Bukod kay Wuzin, sino pa kaya ito? Oo naman. Nang mahulog ang kotse sa gilid ng Aaron, bumukas ang bintana ng kasamang driver. Si Wuzin, isang sikat na brand, ay kumaway sa Aaron at sinabing, sumama ka sa boss. Nagkibit balikat si Han 3,000, sa mga mata ng hindi mabilang na mga dumadaan, sa Ferrari, mukhang maganda ang buhay mo ngayon. Sinabi ng Aaron na ang Wuzin ngayon ay nagbibigay sa mga tao ng napakalakas na pakiramdam na ito ay nakabalot sa material, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganoon kay Ama ng biglaan, sabi ni Wuzin na may kasamang ngumiti na pagkatapos niyang magkaroon ng kamanghamanghang kayamanan, ang buhay ni Wuzin ay nanginginig. Sarap na sarap siya sa pakiramdam na ito. Ang sikat na tatak na dating hindi maabot ay magagamit na ngayon. Siya ay nagpapakasasa, hindi na niya kailangang isipin ang balanse ng card. Hindi niya kailangang mag-ingat kapag gusto niyang kumain noon. Ang pasasalamat ni Wuzin ay nagpatawa at nagpaiyak sa Aaron, dahil nahuhulaan niya kung ano ang haharapin ni Wuzin sa hinaharap mula sa kasalukuyang estado ni Wuzin. Kapag nasanay na siya sa ganitong uri ng marangyang buhay, kapag wala na siyang pera, babagsak siya, at uupo lang siya sa hangin, maya-maya, hayaang harapin ni Wuzin ang ganitong sitwasyon. I advise you to make some investment while you have money. Otherwise, kung gagastusin mo lahat ng pera mo, magiging kung ano ka dati. Ang Aaron ay nagpapaalala ng isang paraan. Tumawa si Wuzin at sinabing, pinaplano kong gawin ito kamakailan. Kung tutuusin, hindi sapat ang pera para sa buong buhay ko. Tumango si Aaron, maaaring magkaroon ng ganoong ideya, na si Wuzin ay mayroon pa ring tiyak na kamalayan, maaaring walang pinakamasamang resulta na naisip niya. Ngunit hindi umabot ng 30 milyon ang Han sa sumunod na mga salita ni Wuzin. Marami akong nakitang investment, pero wala akong masyadong alam tungkol dito. Paano kung tulungan mo ako? Tanong ni Wuzin. Agad namang umiling si Aaron at sinabing, hindi kita matutulungan. Bakit hindi kita matutulungan? Your Fengchen is the most potential company in Yanjing. If you can let me invest in it, I can spend all my money. Nakangiting sabi ni Wuzin. Lahat ng ginagawa ni Han Sanchen kay Wuzin ay para tanggalin si Wuzin. Kung papayagan siyang makipagsapalaran sa Fengchen, hindi ba masisira ang relasyong ito?
Ihinto mo ang sasakyan, sabi ni Aaron. Biglang nagbago ang mukha ni Wuzin at sinabing, muntik na akong mawalan ng buhay dahil sa iyo. Ayaw mo ba akong bigyan ng kaunting pabor? Ngunit para sa iyong panganib, magkakaroon ka ba ng ganoong buhay ngayon? Ito ang kabayaran ko sa iyo. Aaron Way, this compensation is nothing. I'll spend more than my whole life, sabi ni Wuzin. Bahagyang sumimangot si Aaron. Dahil sa pera, ganap na nagbago si Wuzin, na nagpapagod sa kanya. Noong nakaraan, hindi kailanman sasabihin ni Wuzin ang ganoong bagay, ngunit ngayon, siya ay tulad ng Aaron na utang sa kanya habang buhay. Sa tingin mo ba hindi kita dapat suportahan sa buong buhay ko? Sabi ni Aaron. Cut. Ngumisi si Wuzin at sinabing, ayokong suportahan mo ako. Kailangan ko bang mamuhunan ng hindi gumagastos ng pera? Mayroon din akong tunay na ginto at pilak. Panipi. Ang pangungusap na ito ay nagpaparamdam kay Aaron na katawa-tawa. Kailangan pa ba ng Feng Chen ng mga mamumuhunan para sa kasalukuyang pag-unlad nito? At kahit na ito ay kinakailangan, hanggat nagbibigay ng salita si Feng Chen, hindi mabilang na mga kumpanya ang magkukusa na lumapit sa kanya na may dalang pera, at ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa kay Wuzin, ngunit si Wuzin ay mas mataas. Ihinto mo ang sasakyan, sabi ni Aaron. Kung hindi ka nangako sa akin, hindi kita bibitawan, munting boss. Wala sa iyo ang pera na ito. Hayaan mo akong maging shareholder, at hindi ka maghihirap. Nang matapos ni Wuzin ang kanyang talumpati, sinadya niyang taasan ang throttle. Mukhang madilim ang Aaron. Sa oras na ito, nagpatuloy si Wuzin, kung hindi, may isa pang paraan para gawin ito. Kung bibigyan mo pa ako ng 1.8 bilyong yuan, hindi mahalaga kung maaari kang maging shareholder o hindi. Nakakatawa talaga si Aaron, 1,800,000,000. Ngayon si Wuzin ay may ganoong malaking gana. Sa tingin mo ba talaga lumulutang ang pera mula sa langit? Wuzin, sa iyong paningin, ang 1,800,000,000 ay parang maliit na halaga ng pera. Talagang malaki ang panlasa mo ngayon. Malamig na sabi ni Aaron. Hindi tama yan. Sa paningin ko, malaking pera, pero sa paningin mo, iba. Hindi nasusukat ang halaga ni Feng Chen, at ang 1,800,000,000 ay wala, sabi ni Wuzin. Ang Aaron ay labis na nabalisa sa mga walang kwentang salita ni Wuzin. Kung alam ni Shi Jing, mas madidismaya siya. Pagkatapos ng lahat, minsan naisip ni Shi Jing na si Wuzin ay isang mabuting babae. Sa oras na ito, biglang nalaman ni Wuzin na dahan-dahan bumagal ang takbo ng sasakyan, at ito ay sa kaso na hindi siya nakatapak sa preno. Pansamantalang taasan ang throttle, bumabagal pa rin ang bilis, na nagpapagulo kay Wuzin. Anong problema? Si Wuzin ay isang foot accelerator sa dulo, wala pa ring tugon. Sa wakas, panay ang paghinto ng sasakyan sa gilid ng kalsada. Binuksan ni Aaron ang pinto at sinabi kay Wuzin sa proseso ng pagbaba ng sasakyan, huwag mo na akong hanapin muli, at huwag kang umasang makakakuha ng kahit isang sentimo mula sa akin. Kung hindi, sisirain ko ang lahat ng mayroon ka ngayon. Panipi. Dahil dito, nagngangalit ang ngipin ni Wuzin. Ngayon ang kanyang pagnanais ay naging mas malakas at mas malakas. Ang pera sa kanyang kamay ay hindi kayang bigyan siya ng kasiyahan sa buong buhay niya. Kaya naman umaasa siya sa Aaron. Pero ang hindi niya inaasahan ay tatanggihan siya ng Aaron ng ganito. Aaron, ito na ang utang mo sa akin. Bakit gusto mong tumigil na ako sa paghahanap sa'yo? Hinding-hindi kita bibitawan. Wuzin ay tanggal sa Aaron. Aaron ay maaari lamang magpanggap na walang narinig, pagkatapos bumaba ng kotse, hindi maaaring makatulong ngunit say. Masyadong malaki ang pagbabagong naidudulot ng pera sa mga tao. Hindi maintindihan ni Han Sanchen ang kagandahan ng pera, kaya hindi niya maintindihan kung ano ang pagnanais ni Wuzin para sa pera. Ngunit isang bagay ay hindi siya isang ATM na maaaring hilingin ng sinuman. Kahit na minsan niyang inilagay si Wuzin sa panganib, ang lahat ng ito ay naayos ng maaga pagkatapos makuha ni Wuzin ang pera. Habang naghihintay si Aaron ng bus pauwi, isang grupo ng mga kabataan, nakasuot ng martial arts, ang dumaan sa Aaron. Isa itong alagad ng isang martial arts school. Hindi mapigilan ni Han Sanchen na mapangiti. Magsisimula na ang final ng Wuji Summit. Pagkatapos ng final, maaari na siyang makapunta sa Yuncheng at makilala ang kanyang magiging manugang.
Curious pa rin si Aaron kung ano ang itsura ni Ivory noong bata pa siya, anong tinatawa-tawa mo? Biglang may nagtatanong na boses ang umalangaw-ngaw sa tenga ni Aaron. Ang mga kabataang nakasuot ng martial arts na damit ay matamang nakatingin kay Aaron. Nagkamali sila ng tingin na ang ngiti sa mukha ni Aaron ay isang pangungutya sa kanila, yes. Han 3001, harapin ang mga pagdududa, sabihin, napangiti ako may kaugnayan sa iyo na may malamig na mukha, ang tagapagsalita ay direktang pumunta sa Aaron. Dahil siya ay mas matangkad kaysa sa Aaron, maaari niyang tingnan ang Aaron mula sa anggulong ito, kung ikaw ay wag kang ang sumang-ayon sa amin, ituro ko sa iyo kung paano maging lalaki. Sabi ng lalaki, ang Aaron ay tumawa ng mapait, na tinatawag na wushizaw. Iniisip lang niya si Ivory, kaya tumawa siya, ngunit hindi niya inaasahan na magdudulot siya ng hindi maipaliwanag na problema. Gayunpaman, para sa ganitong uri ng maliit na tungkulin, hindi interesado ang Aaron na mag-online kasama sila. Ang grupong ito ng mga tao ay hindi sapat para maglaro si Aaron gamit ang isang kamay, walang kinalaman ang ngiti ko sa iyo. Kung pipilitin mong guluhin ako, mas mabuting itanong mo ang tungkol sa pangalan ng Aaron. Sabi ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!